magandang gabi mga boss. Balik na naman tayo sa Duterte. Tong ano nito si Duterte, si Koopman. Ha? Wala bang ibang depensa ang alam to si Koopman na to? Mahal-mahal ng bayad eh. Ito na naman siya Ay, malapit na 23, di ba? Yung sabi sa ICC, di ba? Pakinggan natin si Carmina Constantino to eh. Manghiram ho tayo ha. Well, lawyers of former President Rodrigo Duterte filed another appeal at the International Criminal Court demanding his immediate release from detention. The defense argues the former president's deteriorating mental and physical health has rendered him incapable of posing any flight risk or threat to the ongoing legal proceedings. The appeal, filed Thursday by attorney Nicholas Kaufman, seeks to overturn a previous ruling by the pretrial chamber that ordered Duterte's continued detention. The defense said the court ignored the medical report. Anak ng pating, nung ko pa sana 2 days ago na to, nung ko pa sana aanin to marami namang kay Inday Sayad tayo napupunta. Dito kay Koopman na to. Ang laki-laki ng binabayad sa'yo ni Digong. 150 million yata. Isang buwan, sabi yun ang balita. Yan lang ang depensa mo? Puro yan at yun din, paulit-ulit ka, Koopman. Na puro baliw yung matanda na ganito, hindi na flight risk. Alam mo, sa totoo lang mga friend, to si Kupal naman ito wala talaga namang siyang wala naman siya talagang ididepensa dito pag nasimulan na kaya talagang hanggat maaari, yun na talaga pinaka-depensa ni Koopman na wag matuloy itong pag trial dito sa kay Digong na ito. Pero wala naman siyang ibang choice Yun lang talaga, ipipilit niya yung gusto niya mangyari. Na mapalaya na si Digong dahil matanda na, wala na sa sarili. Ang problema nga, kung yan ang depensa mo dyan, di lahat na nung nandun dyan, nakalaya na lahat yan. Sa ICC, lahat yung mga nakukulong dyan, dahil sasabihin lang may tililing at malilimutin na, hindi na pwedeng mag-trial. Hindi naman ko mo matanda ka na Kung hindi ko matanda ka, maski bata ka, pwede mo naman i-gamiting depensa yan na may sira na sa ulo ka Hindi ka na pwedeng i-trial kasi nakakalimutin ka na, mga ganun. Pwede mong i-depensa yan Hindi naman hindi ka pa matanda, hindi ka makakalimutin, di ba? Di ba mga friend? Kung minsan, hanap ako ng hanap. So kaya nalagay susi ng motor. Babalik pa ulit ako kung saan ako nanggaling. Kasi sakit na yung ulo ko, hindi ko makita-kita. Yung pala, nandudula sa banyo, nakalimutan ko dun. Ganun yun Di ba mga friend? Kung yan ang depensa mo, Kupalman, marami ritong abogado na dapat kinuha na lang nito si Sayad. Yan lang pala depensa. Mapapalaya na si Digong sa crimes against humanity. Ito, si Kupalman talaga wala to. Sabagay, wala ka naman talaga iba i-depensa pa. Bakit? Ang bibigat ng mga testigo dyan sa crimes against humanity ni Digong. Garma, Motabato, Las Cañas, tsaka yung mga namatayan, mga pinagpapatay ng mga war on drugs na ikaw naman ang aminado ka naman na in-order mo yan. Yung pagpatay na yan. Inaamin mo yan. Ano nga yung depensa ni Kupalman? Wala. Yun ang depensa niya. Yung parati pa sabihin niya na may sira sa ulo, itong kliyente ko, wala nang naiintindihan, wala. Mamaya na, pag in-interview naman sila, yung mga anak niya, okay yung tatay namin. Diba? Ganun sinasagot. Nagtatanong siya tungkol sa nangyayari sa Pilipinas sa politika, mga ganito-ganito. Mahal yung bayad kay Kupalman, dapat yan, ano lang yan Dito maraming ganyan na abogado. Kung yan lang depensa mo kay Digong, Kupalman, marami dito. Hindi naman kailangan napakatalino mong abogado. Kung yun lang ang depensa mo na may sira ulo ng malilimutin na yung pasyente mo, ay kliyente mo, matanda na, ganun. Pag-uusapan yung pinapatay. Yung mga pinapatay niyan. Ay nako.
si Digong na lang talaga dapat magano dito. Kung ganyan lang depensa mo, Kupalman, dapat si Digong, hindi na siya kumuha ng abogado. Oh. Pwede naman niyang gawin yan kunyari, andyan na, papatawag. Ayoko. Gano'n lang sasagihin ni Digong dyan hindi ako harap. Mag-hearing kayo mag-isa nyo. Hindi ko nire-recognize tong ICC na to. Wala kayong power sa akin. Umalis na ako. Yun sana, sasagot na lang ni Duterte. Ba't kailangan niya pa magbayad ng kalaki-laking halaga sa Kupalman? Yun na lang. Umalis na. Hindi na kami miyembro. Yun ay pipilit lang niya. Puro yun lang. Yun din lang naman sinasabi. Yun din naman dati sinasabi ni Duterte. Hindi nyo ako pwede arrestuin kasi hindi na kami miyembro. Yun din nasasabihin mo pala, Kupalman. Ba't ang laki-laki ng binabayad? Yung binabayad mo Digong dyan kay Kupalman, pamigay mo lang dito sa mga mahihirap. Baka sakaling bayani ka pa. Bayad ka ng bayad dyan. Yan lang pala naman ang itidepensa niya na kailangan ka na mapalaya, hindi ka na dapat kinukulong. Ito ang klaseng. Hindi lahat na ng mga nakadetain dyan yan na rin ang gagawin depensa. Yung depensa mo, Kupalman. Di ba? Ano ba yan? Hindi. Sana pwede rin gamitin ni Sara yan kung darating siya sa korte. Kaso wala pa siya sa korte. Kung sakaling siya sa Senado, bagay sa Senado, sabihin nila, wala kaming pakialam, maski pa sabihin mo, yan ang magiging presidente ng impyerno. Basta kami, ayaw namin siya, acquit sa amin yan, acquit, puro ganun. Sabi nga, di ba? Hindi naman, wala namang Senado, hindi naman judge lang yan, pero wala namang alam yung iba dyan. Kagaya nila Lito Lapid, nila Kimo, yan lang sasabihin yan, di ba? Basta, wala kaming intindihan dyan sa mga, kung ano-ano yan. Ganun lang yan. Hindi na pwede sabihin ng depensa na may diferensya sa utak si Sara. Di lalong tanggal na siya. May impeach na siya. Pero sa totoo, parang may diferensya nga talaga. Mantakin mo, papapatay mo yung presidente. Pinagmumura mo lahat. Kung ano-ano. Kung titignan mo si Inday Sara, di may tama talaga rin. Diba sabi ni Montulfo, may sira. Diba? Yun lang yun, mga pre. Which claims Duterte suffers from significant cognitive impairments. The former president is detained in The Hague, awaiting trial over his bloody war on drugs. President Ferdinand Marcos Jr. expressing gratitude after the impeachment complaints against him were junked by the House Justice Committee. Harleen Delgado on the line now for more on the president's reaction. Harleen, over to you. Yes, Carmina, President Ferdinand Marcos Jr. himself said he is glad following the House Committee on Justice's decision junking the 2 impeachment complaints against him. In a chance interview after leading the groundbreaking ceremony. Maganda ho itong maganda ho yung balita na ito Magbigay ho tayo ng reaction dito mamaya. Yung kay Professor Tayaw. Lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences building and visit to the Hospital ng Maynila Medical Center Friday, he called the impeachment moves against him as distractions. Kung may magsabi sa iyo na ang madalas The House is doing their job. I'm glad that now the impeachment complaints against me have been are finished, and as the statement that we made earlier, I'm happy it's done. Hindi pa finish, His Excellency. Hindi pa finish yan kasi bibigay pa sa plenary daw yan At pag parang pag hindi sumang-ayon yung numbers game nga yan ganun lang yan. Kaya wag mo hindi pa finish. And we can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. I saw the impeachment complaint and yun talaga, pwedeng maniwala na distraction nga yan. Pero kay Sayad, sinasabi niya na pinupolitika siya, labo yun. Ito pwedeng sinasabi niya na pinupolitika siya kasi nagtatrabaho siya Hinuhuli na nga yung mga nagnakaw pinapahuli na nga si Sayad naman dapat, kailan niyo ba kasi mahuhuli yan? That we would be that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. Yan din ang sagot ni Sayad, hindi ba?
Oh, wala naman daw ika-ebidensya, sabi ni Sayad. Oh, pinupolitika lang ako dahil ako magiging presidente. Oh, di ba? Ganun siya sabi. Parehas lang din sila ng dalawang sinasabi, di ba? Pinupolitika din daw si Sayad, di ba? Sabi niya, di ba? Pero mamaya may magandang yung Professor Tayaw. Meanwhile, Carmina, while the House Justice panel decided to dismiss the impeachment raps against Marcos, the decision can still be reversed if 1/3 of the plenary The decision of the Justice Committee can still be reversed, di ba? If the decision of votes otherwise. Meanwhile, Marcos Jr. is certain that the House if the vote will vote otherwise, hindi pa finish His Excellency, di ba? Magbubutuhan pa eh. of Representatives will handle properly the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. This was his response when asked to comment on the Office of the House Secretary General's transmittal of the 2 impeachment complaints against the Vice President to House Speaker Boji D's office Thursday afternoon. Here's the President commenting on the matter. I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will have... Yun ang pabayaan mo sila magtrabaho. Hindi kagaya nung panahon nito si Digong. Ang puta, nagtatrabaho yung Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon. Pinakialaman. Pinagmumura si Gordon. At sinabihan yung mga pinatatawag ng Senado na huwag kayo pupunta dyan. Ako bala. Magsampa sila ng kaso. Ganon si Digong. Buti pa si His Excellency. Wala siyang pakialam. Basta magtrabaho kayo. Trabaho niya yan. Di ba? Yan ang pinagkaiba ni Digong. Tsaka na ito si His Excellency. Si Digong. Walang ganito kasi nung panahon ni Digong eh. Diba? Sabi nga, yung COA raw galit siya sa COA. Pag imbestiga dyan, baka gusto nyong kayo takot kay Digong nung araw eh. Kay His Excellency, wala silang katakot-takot eh. Di ba? Kaya nga ganyan eh. Nagnakaw itong mga mandarambong na to. Sa laki ng ninakaw, putang ina. Buti nagising pa eh. Kung hindi pa ngalunod yung mga tao, naku, tuloy-tuloy ang nakaw. Did it properly. The House Speaker has 10 days to include the complaints in the order of business. Back to you, Carmina. Thanks a lot, Herlene Delgado there joining us on the line. Back here in the newsroom, Vice President Sara Duterte is seen as a key factor in why majority of lawmakers want President Marcos to retain his post. Maganda to mga friend. Ang nakikita raw na key factor, ito si Sara Duterte, kaya nare-regain pa rin ni BBBM ang kanyang post. Pakinggan nyo. Professor Ruto ako yun din ang kung parang sinasabi ni Professor dito, kung ito si Sayad, parang Leni Robredo, baka na-impeach na si Bongbong. Kaso hindi nga pakinggan nyo. That remark coming from political analyst Edmund Tayaw after the House Justice panel dismissed the impeachment complaints against the president due to lack of substance. Tayaw says removing Marcos from his post would mean Vice President Duterte would take over, which for some is unacceptable. Yung suporta sa Pangulo, hindi lang yun ang rason. Kung matatanggal nga naman si PBBM, ang papalit si Sayad. Hindi ka tanggap-tanggap sa iba, di ba? Pakinggan niyo. Siya Edmond Tayaw, President and CEO Political Economic Elemental Researcher and Strategist. Pakinggan niyo. Kung bakit meron pa din siyang numero. Kasi unang-una, siya ang lehitimong Pangulo. Kapag nagkaroon ng impeachment, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng bakante sa pagiging Pangulo at ang uupo ay ang pangalawang Pangulo. Ang question ngayon, katanggap-tanggap ba ang pangalawang Pangulo? Ito din ang explanation kung bakit hindi nagiging sapat ang numero sa pagtatawag ng pag-aklas sa kalye. Kasi maraming pa ding nag-iisip
kung matatanggal ang Pangulong Marcos, katanggap-tanggap ba ang papalit? Sa madalit sabi, no, the decision of the House of Representatives, if I may reiterate, no, may still be about numbers, but is no longer, no, only about numbers. It's no longer about political support. Tayao also weighing in on whether the impeachment complaints against the vice president might face the same fate as those against President Marcos. If the weighing of the evidences presented against the vice president, no, will be considered in the same weight as that of the evidences supposedly mentioned in the impeachment against the president, I would suppose that it would suffer the same fate. However, alam mo, mahirap it's difficult to to be clairvoyant, no, particularly pagdating sa politika, no. But let me just say na magkaiba yung mga kaso, the reasons, no, used in the impeachment cases against the president and the vice president are different, no. With regard to flood control, for example, they've been everyone, no, started by the Duterte group, no. They demonized quote unquote insertions kasi yun yung pinakamadaling patunayan. Yung listahan laban kay Vice Presidente, medyo mas simple yun. Kasi we are talking of the use of confidential funds. First time the Vice President was invited in the House of Representatives, if she really was intent on cooperating and really was this convinced that what her office did, what she did really, was what is expected not only of her office but also of the funds, she could have easily proven the House wrong already. Kaya lang ayaw niyang sagutin yung mga tanong. Sagutin yung mga tanong. Senator Lauren Legarda gets the support. Oh. Di ba mga friend? Professor na yun. Hindi naman basta-basta utak ng tao na yun. Pinatatawag kasi sa house eh. Kung tinatanong siya, ayaw niya sagutin yung mga tanong. Ano nga isasagot ni Inday Sara doon sa mga tanong sa kanya? Sino si Mary Grace Piatos? Sino si Ang dami! Ang dami! Hindi lang Mary Grace Piatos, may Uishi pa, may kung ano-ano pa, mayroong Ting Suka pa yata, nasama pa si El Joke, wala siyang isasagot eh. Kung pwede nga lang gawin depensa yung kagaya ng gustong mangyari ni Koopman na palabasin na lang na may tililing din to si Sayad eh. Hindi naman po pwede. Pag yun ang pinalabas nila na may tililing to, ginamit nilang depensa yung kagaya ng ginagamit ni depensa ni Koopman, impeach na siya. Di ba? Pero paulit-ulit yun pa rin sa akin. Pag hindi ito na-impeach hindi ito nakulong, sa dami ng kaso nito, plunder na mga isinampa, putya, patong-patong yung ang dami, tsaka yun nga, paulit-ulit, asan na yung mga sinampa ni Senator Trillanes? Hindi naman sira ulo si Senator Trillanes para magsampa ng mga ganyang klaseng kabibigat na akusasyon kay Bongo, kay Bato, kay Sara Duterte, kay Manscarpio, kay Pulong. Lahat sila eh. Kinasuhan ni Senator Trillanes eh. Di kung wala sanang silbi yung kaso ni Senator Trillanes, di sana dinimanda na si Senator Trillanes. Paulit-ulit tayo sa topic na yan, puta. Di ba? Hindi nila pwedeng si Tocayo, hindi nila pwedeng sampahan ng kaso. Kasi nga, pag sinampahan nila ng kaso yun, patutunayan nila na hindi totoo sinasabi ni Senator Trillanes. Maglalabas sila ng ebidensya kontra sa demanda ni Senator Trillanes na yung mga bank accounts nyo, ganyan-ganyan, wala. Dapat nga sa ngayon, naka-freeze na yung mga account na yan nila, Bongo, nila kagaya na nangyari dito sa mga magnanakaw na ito hanggang ngayon, wala pa yatang napipris na ari-arian tong mga Duterte na to na mga, diba?
Wala pa yatang naipipris. Doon sa mga talagang lehitimong dikit kay Digong, ha? O. Tapos itong Diskaya, pinaglalaban pa ni Marcobeta na huwag ka magbabalik ng pera, ganyan ganito, ganun ganito, o di ba? Ay. Kita niyo yung sinabi rin ni Professor Tayaw, di ba? Yung talaga eh. Parang si Sayad, eh, hindi pwede talaga eh. Na yung mga panawagan na mag-alsa, o kung hindi sana siya basura, eh wala. Kung nun sana, panahon ni Digong, nagtawag kayo ng people power nung panahon ni Digong. O, okay, in-impeach si Digong. Wala eh. O, lahat kayo bulag eh. O, bulag kayo sa magkano ba nakatapal sa mga mukha niyo. Nung nawala na si Digong sa power eh, wala rin eh. O. Ayaw pa nga, ayaw pa nga recognize ng administrasyon tong ICC na to eh. Kung nanahimik siguro si Duterte, hindi na siya nagngangakak. Baka hindi niya sinapit yan eh. Wala eh. Gusto kasi ditong si Digong, presidente si Bongbong, pero siya susundin ni Bongbong. Yun ang gusto mangyari ng mga gago eh. Eh hindi naman pwede. O, di ba? Ganun na nangyari mga pre eh. Di ba? Nihingi agad ni Inday eh. Ako ang magiging defense secretary. Ano experience mo? Nag-ROTC yata ako. Meron akong reserve officer training course. Mga ganun, di ba? Pinipilit niya, kaya pwede siyang maging Secretary of National Defense. Tapos Speaker of the House naman, si Gloria Macapagal. Basta presidente ka lang dyan, pero susunod ka sa gusto namin. Eh, hindi nangyari. Iba eh. Di ba yun ang nangyari rin mga boss eh. Ngayon, ayan nagdadaldal. Di ba? Lahat ng gusto nilang mangyari, hindi naman nangyayari. Lalo yung kailangan maka-China ka rin, parang ganun. Eh, hindi. Pag upo ni His Excellency, hindi ako I will not give an inch, sabi niya. Amin itong West Philippine Sea. Ang layo na agad eh, ng tumbok ni His Excellency sa daldal ni Digong. Inyo na kami, gawin nyo na lang kami probinsya. Pagdating kay His Excellency, hindi. Wala kayo. Diba? Tapos, pinapasok na yung mga Amerikano rito. Oy, doon sa Malapaya, may napanood ako mga friend. Nandito raw yata yung US Navy. Yung nakitang bagong tuklas ng Malapaya. Oo. Mantakin mo ang akusasyon to, mga boss. Bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa Ombudsman. Bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi... Takin mo yung na yan? Hindi lang yan, buong mundo yan. Dinala daw sa ombudsman. Matagal lang. Kung hindi nyo action, dismissin nyo na. Paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa Ombudsman. Dinala sa Ombudsman. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan dito, Ombudsman. Bilyon-bilyon ang makikita. Kailangan talagang gumalaw na yung AMLAC, di ba, i-freeze na yan, COA, lahat. Ang laki talaga ng perang nanakaw niyan eh. Kaya nga tignan mo, hanggang ngayon, malakas pa rin sila, di ba, sa Senado. Magkulam na tayo, mga boss. Shout out, Susan de la Cruz.
Welcome to the club. Gandang gabi, Karox. Kawawa ang Pinoy. Sobrang gulo na. Totoo. Mantakin mo spare tire lang na gulo nitong mga Duterte na ito yung administrasyon ni Bongbong. Oo, nabantalan ng panahon niyo. Hindi naman nakialam si Bongbong sa inyo sa mga pega-nakaw nyo. Diba? Krisup, shout out. Super duper denial queen. Si Sayad, Lustay, lahat na sinasabi niya ay kabaligtaran. Lahat ng walang katotohanan. Fake speech lahat. Rolando Edralin, shout out. Matagal nang may diferensya, no? Matagal nang may diferensya sa utak yan. Lahat sila mana sa tatay digonggong nila. Ala sa demonyo ang mga pag-iisip ng mga yan. Totoo. Tignan mo na yung mga kampon niya. Iisa utak nila, di ba? Erlinda Aquino, shout out. Sige kuya, pag namundok ka, susundan kita para panoorin. Hindi. Jokiano, shout out. Alam mo, Sayad, magsama kayo ni Boy Sile, Marco Beta, mga hayop kayo, kakasawa na kayo, di pa kayo kunin ni Satanas. Tayo dyan. Eddie Luna, shout out my friend. Hi, hello Karox, talagang ang hayop na yan. Kung ano-ano lang sinasabi. Kasi Karox, wala lang masabi ang hayop na yan. Ang hirap paliwanagan ang isang taong baliw. Totoo. Talagang kahit ikaw din, Karox, talagang makadiyos ka. Kahit ikaw din, Karox, talagang makadiyos ka. Pero hindi mo rin maiiwasan ang magmura sa putang inang babae. Pusakal na magnanakaw, ubod ng sinungaling, ang sarap hampasin ng mukha ng bote na 4 kantos ang hayop na yan. Salamat, Karox, sa banatan mo ang hayop na yan, Sayad na yan. Eddie Luna. Miguel Edwin Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out ha. Eddie Luna ulit Wala na lang masabi ang hayop na yan. Kaya kung magsalita, anong pakialam niya kung tumakbo si Senator Risa Ontiveros? Anong pakialam niya? Tanginan mo, Sayad. Umamin ka na. Wag yan puro katangahan mo. Ang mga alipores mo, kasabwat mo sa pagnanakaw. Kaya nung iniimbestigahan na Quadcom, puro nagkakasakit, nagkaka-high blood, at kung ano-anong pagsakit ang dahilan. Alam mo, Sayad, kahit tindera ka ng isda sa palengke, hindi ako bibili sa'yo dahil pakawala ka ng demonyo. Salamat, Karox. At ihampas mo sa mukha ng babaeng yan kung may 2x2 ka dyan. Salamat, Karox. Eddie Luna ulit Ito namang si BBM, may magaling na chief o police. Magaling magtrabaho, hindi magnanakaw at ginagawa ang trabaho ng ayos. Aalisin na niwala sa kanyang DILG secretary na may ambisyon. Ewan ko ba? Kagaling ni General Torre noong inalis nila. Alam ko, pinag-iisipan nila pero puro panis at walang hulog. Mga utak nila, mga mag-amo. BBM at John Vic Rimulya, hindi kayo marunong pumili ng maayos na lingkod bayan, Pag magaling, inaalis nyo. Pero pag walang iya at magnanakaw, wala kayong ginagawa. Hindi nyo mapuksa ang ginagawang kahayupan. Hindi nyo kaya, si Sayad. Lumayas kayo sa pwesto nyo. Pinagluloko na lang nyo ang mga mamamayang Pilipinas. Salamat, Karox. Eddie Luna ulit Karox, nakaporma ka uli ngayon Naka medyo orange ka. May lakad. Wala. Salamat ulit, Xerox. At medyo okay na ang boses mo. Hindi ka na malat. Medyo pa rin Ngayon talagang nakakabwisit ang hayop ng Sayad na yan. Kung magsalita, parang kaya kanyang gawin. Wala naman siyang nagawa. Sa Pinas, puro kawalangyaan. At ang inaabangan na lang ng hayop na yan, babae na yan, makukulimbat. Tanginang yan. Salamat. Eddie Luna ulit. Sabi ni Bato, maraming piatos sa Davao. Paniwala ako dun kay Bato, Karox. Kaya lang, yung mga piatos,
nasa mga tindahan at mga nakasabit, hindi ba Karox? Yun nga, meron din kami rito tindahan, piatos. Simula nung magsenador si Bato, doon lang siya tumama. Maraming piatos sa Davao. Kalat ni Baya, shout out. Malamig na naman dito mga friend. Good evening Kasani, God bless your family, sabi ni Kalatni. God bless Kalatni. Ramon Valencia, shout out. Bossing, magaling mag-brainwash itong si Chuchiday. Marami na namang mauutong malalabnawang utak ng mga tabogo. Totoo. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Malaking malaki ang sayad ng hibang na babaeng ito. Kumbaga sa madyong, ito ay isang Flores. Mabuti pa sa iyo si Sister Grace Singsay. Hibang din. Hoy, Sister Grace Singsay, gising na. Tinamaan ka na ng lintik. Galit na si Librado kay Grace Singsay. Putris kang Grace Singsay ka, umayos ka, hindi pa huli lahat sa'yo, maniwala ka. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Ano pa ba ang aasahan mo dito kay Sarang Buwang? Sira na ang utak na ito. Kung ano-ano na lang naiisip na ang babaeng ito. Di ba niya alam na siya ang salot sa ating bayan? Na ang lahi niya ay nagpabagsak sa ating bansa at nakakahiya sa buong mundo at nagkaroon tayo ng isang buwang at walang hiyang tao na nilalang ng buhay sa mundo. Kaya napakamalas natin at dito pa siya naisilang sa ating bansa. Ay, kawawang bansa. Totoo. Elizabeth ulit lason sila sa ating bansa at yan ang pinaka-worst na busy sa ating kasaysayan. Dapat lang magising na ang Pinoy sa kabaliwan ng babaeng buwang na ito. Totoo. Mary Lebron, shout out David Alin Mendoza, shout out. Magaling po talaga ang sa Saywar, yung mga dutae. Pinapalabas na sila ang kawawa at inaapi. Sana nga po ay tuluyan na pong ma-impeach o mag-resign na lang yan si Sayad para naman sumaya-saya ang Pilipinas. Kapag nangyari yon, balik na po agad kaagad ako sa Pinas. Roger Quaresma, shout out. Akala ni Sara Lustay, puro bobo ang mga Pilipino. O yun nga nangyari. Nung panahon ni Duterte, natangan niya lahat Pati mga di ba, pinagmumura niya mga Katoliko, kung ano pinagsasabi niya, puta ng mga, bakit ako? Roger Quaresma ulit Ang mga DDS lang, ang mga uto nila. Mauto mo, Sara. Problema nga, marami pa rin troll. Tsaka yung survey, aga mataas yung survey di ba? Friend Service sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo. Analisa Polinar, shout out, mga bossing. Sabi Tia Delio, umabati po ng mapagpalang buhay sa iyo, Sir Rox, ang buong tropang Rocky Warriors the Great. Naku Sir Rox, sinasabi ko na naman po sa iyo, matutuluyan ka lang po ng matutuyuan ka lang po ng asim-asim na pawis at malapot-lapot na dugo-dugo sa sobrang irita at konsumisyon po dito kay Madam Stopak, Tuliling, Sayad, na sobra po ang pagiging halimaw at kakapalan po ng muka at tibay po ng apog at sikmura. Totoo yan. Talagang patanong ka po talaga kung anong klaseng halimaw na nilalang po ito ng tao na ito. Siya na po talaga, Sir Rox. Wala na pong tatalo pa sa kanya sa pagiging reyna ng mga pinakahalang po ang kabituka at kaluluwa. Totoo. No? Hindi ko po maintindihan, Sir Rox. Kasi kung tunay po siyang tao at may pagmamahal po siya sa kanyang mga anak at may takot po siya sa Diyos, hindi po siguro siya magpapakahalimaw ng ganito. Yun nga Kasi someday, one day, ito po ang makikita ng mga anak niya na pinaggagawa niya bilang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa.
Yun nga kaya nga ayaw niyang umalis, Tia Delica, para lumaking mga anak niya, kagaya ng nangyari sa tatay niya, na natili sila sa Davao, na maski na nananaksak na ng yung si Pulong, siya pa rin ang binoboto. Ay, naku. Tapos eto pa ang makikita ng mga anak niya kung paano po niya babuyin at balahurain ang batas. Yun ang Kaya nga yan, Tia Deli, si yung kapatid ni pamangkin ni Duterte, si ba yun? Yung nasa ibang bansa, oo. Limutan ko yung babae na yun. Ayaw sa kanya. Di ba? Asawa niya parehong abogado pero sila po mismo ang nangunguna sa pagiging sutil sa batas. Ay nako, Sir Rox, ang masasabi ko lang po sa mga pinutukan ng lintik ng mga yawang ito, kasama ng puro mga himod-lubot po sa kanya, nang dahil po sa kwarta-kwarta at puro po kwarta, todo kampi at tanggol po sa Reyna. Nako, nagsama-sama kayo talaga sa mga bisit kayo sa impyerno. Balang araw pag kumilos na, pag kinalos na ang salop para sa inyo, matutunaw din kayong lahat ng mga pinutuan kayo ng lintik. Ewan ko nga sa inyo, mga buwisit, mga leche, sobra talaga kayong mga kasuklam-suklam. Kayo ang sobrang halimaw at malupit na sumpa sa ating bayan. Kunin na sana kayo ni Satanas, mga leche, Ang ulo, Tia Deli. Sino ba naman kasi? Puta. His Excellency, nasa iyo pa rin ang bola, ha? Ilang taon na lang ang natitira. Pag hindi mo na ipakulong yan, sa dami ng ninakaw niyan. Nakulong na nga si magkano lang yung ninakaw ni Ramon Revilla ba yun? Si Bong Revilla, nakulong na. Ba't si Sayad? Alikabok lang yung mga nanakaw nila yun. 3JCO po. Sir Rox, talagang hindi ako maka-get over dito sa senador ng China. Walang iba kundi si Marcoleta alias Marcoleta China. Saan kaya niya kinukuha ang tapang ng apog niya na sabihing i-let go na daw natin ang ating teritoryo sa Kalayaan Island? Hindi ko talaga lubos maisip kung kampi lang ba talaga siya ng China o isa na siyang Chinese. Ni walang kagatul-gatul na sabihin na i-let go natin ang ating pag-aari. Madre mia, Pedrito. No comment. Parang si Harry Roque rin ng... Ay, nako. Ewan. DJ Shop ulit, Maski siguro si Robin Hood, kahit isa't kalahating walang hiya rin yun. Palagi ko di niya masasabi na tahasang isuko na natin ang Kalayaan Island. Sa palagi ko lang, itong si Marcoleta China, wala naman lang kagatul-gatul sabihing ibigay na yan. Gusto ko talagang sapukin. Nakakagalit ng husto. Siya na lang ihagis natin sa China at maging alipin siya doon ng China. Ewan ko, kakapal talaga ng mga mukha. Kaya ako minsan, namimiss ko si Miriam Defensor Santiago sa Senado. Sa totoo lang. Putang ina, kung nandiyan si Miriam, TJ Shop ulit Ano kaya ang hold ng China dito kay Marcoleta China? Parang may hindi tama Kahit naman sinong Pilipino, kahit bayaran, hindi naman tahasang masasabi yan. Medyo nagpapasikot-sikot pa. Mga mabulaklak pang mga salita. Mga pangbobola pa. Pero itong si Marcoleta China, talagang walang kagatol-gatol sabihing ibigay na natin ang ating pag-aari. Sir Rox, di ako makapubuon sa traidor na to. Di ko na kasi pinapanood dyan Pag nakita ko yan, di ko na pinapanood dyan si Marcoleta. Wala kang mapupulot dyan 3J Shop ulit Sir Rox, makakatikim na naman itong si Marcoleta China kay Commodore Tariela. Totoo. Ayan, napatawa tuloy ako sa galit ko. Alam ba ng taksil na ito
ang kasaysayan ng Kalayaan Island? Dapat i-disbarde ng walang yan to. Dapat, di ba? Dakdak ng dakdak ni hindi naman niya alam ang kasaysayan. Basta masunod lang ang utos ng kanyang ng China lovers. Sino-sino ba itong mga China lovers na ito? Kilala nyo na mga yan. Naghambalang sila diyan sa Senado. Dami. Oh. Jobs Bostero, shout out. BP Sara, sukdulan ang pagiging sinungaling. Grabe talaga ang kawalangyaan. Nagpapalusot pa, booking na. Totoo yan, ha? John Dimango, my friend, shout out. Eman Escalona, Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo mga friend. Oo. Marilo Pabianak, shout out, ha. Blessed Sunday morning po tayo sa mga ka-warriors. Ayan na naman ang BP ng Pilipinas. Dadaanin na naman sa video at press con once and for all kasi harapin niya na sa tamang forum. Humarap siya sa trial para malinis niya ang pangalan niya. At hayaan niya ang sambayanan na humusga sa kanya kung karapat-dapat siyang mamuno sa ating bansa. Nagkaroon na naman ng survey, pero yun nga eh. Maraming nagsasabi na talagang dapat niyang harapin yan. Oh, di ba? Makapalam mukha eh. Huwag niyang husgahan Huwag niyang husgahan ng mali ang mga nag-file ng complaints na sinasabi niyang walang credibility. Kabaligtaran na naman po ang pahayag niya. Lord, huwag mo po ipahintulot mangyari ang mamamayani ang kasinungalingan at kasamaan. Amen. Totoo yan, nak, ha? Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Ay, nako. Lord.